Planong i-boycott ng ilang guro sa Cebu City ang pagbabantay sa barangay election dahil umano sa kakarampot na bayad sa kanila. Sa patuloy na pagpapatupad naman ng COMELEC gun ban, may mga minor de edad sa Davao del Sur na nahuling lumalabag dito. Makibalita tayo kay Alan Domingo. Pati sa paralan, may mga nahuling lumalabag sa COMELEC gun ban. Dalawang estudyante ng isang high school sa Davao del Sur ang sangkot sa paglabag. Ayon sa pulisya, may nagsumbong sa ilang guro tungkol dito. Hindi naman nila matukoy kung sino sa dalawang estudyante ang may-ari ng baril dahil nagtuturoan sila. Dili man to ko, ma'am, kay baligipasa siya, ma'am ba? Nya wala pud ko kabalo nga pusil to una, ma'am. Yung baril po, ma'am, sa nilagay sa bag. So pinasa lang po niya sa akin. Nasa kustodiya sila ngayon ng DSWD. I-file natin ang kaso. Ipuprove muna kung may discernment, no? Kung alam ba nila o hindi, mali ba o hindi ang kanilang ginagawa. Sa Carmen, Davao del Norte naman, mahigit 30 dilisensyadong baril ang dinala sa pulisya ng mga mismong may-ari. Paraan daw ito para hindi nila magamit ang mga baril ngayong may election gun ban. Kukunin na lamang daw nila ang mga ito pagkatapos ng eleksyon. Sa Cebu City, nagbanta naman ang ilang guro na ibuboykot daw nila ang barangay election doon. Hindi raw kasi sapat ang honorarium na ibibigay sa kanila ng COMELEC para magsilbi silang mga miyembro ng Board of Election Tellers. Kung dili mahatag sa COMELEC ang gipangayo nga 6,000 or bisag kato na lang ilang giingon nga 4,000 nga ilang. Pero ayon sa COMELEC, hanggang 3,000 piso lang ang maibibigay sa mga gurong magsisilbi sa eleksyon. Sa Legazpi City, Albay, nagbabala naman ang ilang election officers sa mga kandidatong maaga ang pangangampanya. Sa October 18 pa kasi ang simula ng campaign period, pero may mga mistulang campaign poster nang nagkalat sa lugar. October 11 hanggang 17 naman ang filing ng Certificate of Candidacy. Para naman mabigyan ng sapat na oras sa mga botante para makaboto, idiniklara na ng Malacanang bilang special non-working holiday ang October 28. Alan Domingo, Nagbabalita, Pilipinas.